Malinaw po na pagdating sa NEP, wala po dapat pangingialam ang legislation sapagkat ito ay pawang kapangyarihan ng sangay ng executive. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Ginoong Pangulo, napakasakit po nito sapagkat ako po sa panahon na yon ang presidente ng opposition party na sa kalagitnaan po ng kampanya at eleksyon ay nailagay po ang aking pangalan dito. Ito po ay napakasakit po para sa akin. Dagdag pa po rito, nariyan pa po ang agam-agam na maaaring muling maiuwi sa kategory ng for later release ang malaking bahagi ng budget. Partikular na ang amyendang ating inihain sa bulwagang ito. Halimbawa po, sa ilalim po ng 2025 General Appropriations Act, nagkaroon po ako ng iba't ibang amyenda para sana sa mga proyektong makatutulong sa mga tao at lahat po yun ay nag-umpisa na magmula pa po noong 2023. Sana po, ay hindi na po ito may FLR pero ang balita po, yun daw pong mga hinog, kami po yun, yung oposisyon, yung mga hinog ay mga FLR ulit. Kung ganito lang din po ang mangyayari, hindi ba't parang nasasayang lang ang paghihirap at pagsisikap natin sa deliberasyon? Ang FLR ay bahagi ng proseso, pero nagresulta ito ng pagkaantala sa agarang benepisyo para sa mga nangangailangan nating kababayan, lalong-lalo na po yung nag-umpisa ng mga proyekto. Ang deliberasyon at pag-aproba ng pambansang budget ay isang malaking responsibilidad ng legislation na hindi dapat pinababayaan. Huwag sana nating hayaan na ang reputasyon ng Senado at ng buong institusyon ng Kongreso ay masira dahil sa pagkakaroon ng mga aligasyon at kontrobersya. Kung ang mga ito ay hindi tutugunan at itatama, mababaliwala ang maraming buwan, mahahabang araw at gabi na ipinuyat at ginugol ni Senator Win Gatchalian upang busisiin ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno.